이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 이사야 14장 1절부터 15절 말씀까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Isaiah, chapter 14, verses 1 to 15. 우리 한 절씩 교도하십시다. Salita po nating basahin. 여호와께서 야곱을 긍휼히 여기시며 이스라엘을 다시 택하여 그들의 땅에 두시리니 나그네 된 자가 야곱 족속과 연합하여 그들에게 애속될 것이며 At kukunin sila ng mga tao at dadalhin sila sa kanilang dako at aariin sila ng sambahayan ng Israel sa lupain ng Panginoon bilang mga aliping lalaki at babae. Kanilang bibihagin sila na bumihag sa kanila at mamumuno sa kanila na umapi sa kanila. 여호와께서 너를 슬픔과 곤고와 및 네가 수고하는 고역에서 놓으시고 안식을 주시는 날에 Ay iyong dadalhin ang pagkutyang ito laban sa hari ng Babylonia. Huminto na ang pang-api. Huminto na ang matinding kalapastanganan. 여호와께서 악인의 몽둥이와 통치자의 귤을 꺾으셨도다. Na nagpahirap sa mga tao sa pamamagitan ng poot ng walang tigil na bugbog na namuno sa mga bansa sa galit na may walang tigil na pag-uusig. 이제는 온 땅이 조용하고 평온하니 무리가 소리 높여 노래하는도다. Ang mga puno ng sipres ay nagagalak dahil sa iyo at ang mga sedro sa Lebanon na nagsasabi mula nang ikaw ay ibagsak, wala nang mamumutol na umaahon laban sa amin. 아래의 수월이 너로 말미암아 소동하여 네가 오는 것을 영접하되 그것이 세상의 모든 영웅을 너로 말미암아 움직이게 하며 열방의 모든 왕을 그들의 왕자에서 일어서게 하므로 Silang lahat ay magsasalita at magsasabi sa iyo, pati ba ikaw ay naging mahinang gaya namin? Ikaw ba'y naging gaya namin? 내 영화가 수월에 떨어졌으며 내 비파 소리까지로다. 구더기가 내 아래에 깔리며 지렁이가 너를 덮었도다. Ano't nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpabagsak sa mga bansa. 내가 내 마음에 이르기를 내가 하늘에 올라 하나님의 뭇별 위에 내 자리를 높이리라. 내가 북극 지폐의 산 위에 앉으리라. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. 그러나 이제 내가 수월 곧 구덩이 맨 밑에 떨어짐을 당하리로다. 아멘. Amen. 아주 중요한 대목을 지금 보고 있습니다. Ngayon ay napakahalaga ng ating tema sa ating mensahe. 그렇게 무시무시하고 큰 바벨론이 멸망하고 이스라엘이 회복되는 이런 내용들이 지금 오늘 본문에 담겨 있습니다. Ngayon po sa teksto na ating binasa, ang pamagat ng ating mensahe, ang pagbagsak ng dakilang Babylonia at ang pagpapanumbalik sa Israel. 언약 붙든 자는 쉽게 말하면 예수 그리스도를 나의 구주로 모시고 주 예수님과 함께 사는 자를 언약 붙든 자라고 그럽니다. 언약 붙든 남은 자들은 어떤 상황에서도 회복되고 구원받습니다. Matatawag natin na ang mga humahawak sa tipan ay ang mga tumanggap sa Panginoon Kristo bilang kanilang Panginoon tagapagligtas, namumuhay na kasama siya. 그러나 언약도 모르고 하나님도 모르고 나 잘난 맛에 사는 그 강대국 바벨론이랄지 아수르랄지 망하게 돼 있어요. At ang mga humahawak sa tipan ng Diyos ay hindi matitinag ng anuman, ngunit katulad ng Babylonia at ang Israel na tumalikod sa tipan ng Panginoon, sila ay bumagsak at nabigo. 선지자 이사야는 이사야 6장에 보면 하나님의 천국 보좌를 직접 가서 본 사람이에요. Nakita natin na doon sa Isaiah chapter 6 na si Isaiah ay propeta na nakita mismo niya ang trono ng kalangitan. 그래서 현실의 그 어떤 위기도 이사야에게 두려움의 대상이 아니었어요. Kaya't anumang krisis sa kasalukuyan na kinaharap ni Isaiah ay hindi niya kinatakutan. 여러분도 천국 보좌를 이사야처럼 가 보기를 원하십니까? Nais ba natin na makita ang trono ng kalangitan katulad ni Isaiah? 여러분에게는 이미 천국 보좌가 여러분 안에 임해 있어요. Ngunit ang trono ng kalangitan ay nasa inyo na mismo ngayon sa loob. 예수 그리스도를 나의 구주로 모셨습니다. Tinanggap niyo na ang Panginoon sa Kristo. 이제 내 안에, 내 속사람 안에, 내 혼에, 지성소에 예수 그리스도가 언약궤 안에 계세요.
Kaya't sa banal na lugar, sa ating kaluluwa, sa ating paloob na pagkatao, doon nananahan ang Panginoon Jesucristo. 그래서 고린도전서 3장 16절에 너희는 하나님의 성 전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하심을 알지 못하느냐 그런 것입니다. Kasi sabi sa 1 Corinto 3:16, hindi ba niyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at nananahan sa inyo ang kanyang banal na Espiritu? 이제 천국 보좌가 우리 안에 임한 거예요. Ang trono ng kalangitan ay nasa atin na. 우리는 하나님의 성전이 된 거예요. Tayo naging templo na ng Diyos. 그러면 이제 그리스도 언약 제대로 붙들지 못하고 사는 주변 사람들이 눈에 보이겠죠. So gayon ay makikita natin yung mga tao sa paligid natin na hindi nakakahawak sa tipan ng Diyos. 언약 붙들었다고 교회 나와서 파스토까지 됐는데도 디오드레베 같이 이상한 사람들도 있어요. At meron din mga kakaibang individual na nagpapastor na sila pero katulad sila ni Diotrephes na ibang ginagawa. 일단 하나님의 언약과 상관이 없는 사람들은요, 삶 속에 고난과 위기 속에 빠지게 돼 있어요. Sa sino mang tao na hindi nangahawak sa tipan ng Diyos, sila ay haharap sa mga kahirapan at mga problema. 그러면 다 망하게 돼 있지만 그래도 그 가운데 교회 안에 들어와서 언약을 좀 들은 사람들은요, 이제 고난과 위기 속에 이 돌이킬 수 있는 이 길을요, 하나님이 주시기 위해서 지금 이 노래를 지어 부르게 했어요. Ngunit ngayon, sa ating binasa, ito ay awit na ibinigay ng Panginoon upang yung mga taong nakararanas ng mga kahirapan at ng krisis, sila ay makapunta sa loob ng church at sila ay makapanumbalik sa tipan ni Kristo. 그래서 여러분의 삶 속에서 이 복음을 전하는 일처럼 귀하고 중요한 일이 없는 것입니다. Kaya't wala nang higit na mahalaga sa buhay natin kundi sa gawain ng pag-e-ebanghelyo. 이사야 14장은 네 파트로 나눠져요. Ang Kapitulo 14 ng Isaias ay mahati sa 4 na bahagi. 자, 1절부터 3절은 이스라엘이 이제 망하는 게 아니라 회복될 것이라는 말씀을 주십니다. Sa mga talatang 1 hanggang 3, ito ay hindi sa pagbagsak, kundi sa pagpapanumbalik, pagtatayong muli sa Israel. 4절부터 24절은 그 강한 바벨론을 향한 심판의 말씀이에요. At sa mga talatang 4 hanggang 24 naman ay mga salita ng paghatol laban sa Babylonia. 그러면서 25절로 27절은 아수르를 향한, 이제 가까운 것이죠. 아수르를 향한 심판의 말씀입니다. At sa mga talatang 25 hanggang 27 naman ay mga salita ng paghatol sa Assyria. 그런 이제 주변국 중에 블레셋이지요. 28절로 32절 블레셋을 향한 심판의 말씀이에요. Sa mga huling talatang 28 hanggang 32 naman ay mga salita ng paghatol laban sa Pilisteo. 그 중에 가장 중요한 구절은 이제 이사야 13장부터 이어지는 바벨론 제국의 멸망을 노래 형태로 지금 예언하고 아이들을 통해서도 이 노래가 계속 불러질 수 있도록 하신 것입니다. At makikita natin na nilalaman sa kalintulad ng awit ay ang pagkawasak at yung pagbagsak ng imperyo ng Babylonia na inihula. 그래서 본문은 유다를 멸망시킨 바벨론도 교만으로 인하여 멸망하는 내용이 나와요. At ito ay pinadala sa kanila sa pamamagitan ng mga pananalita ng mga kabataan. At ang mga hula na ito sa Babylonia, sa pagbagsak ng Huda, ay ibinigay sa kanila, sa kanilang pagmamataas. 물론 이사야 당시에요. 바벨론은 저 멀리 떨어진 이제 작은 도시국가 중에 하나였어요. At isa nga ang Huda dun sa mga maliliit na mga bansa na sinakop ng Babylonia. 그래서 바벨론에 관해서 이제 사람들에게 말하면요. 바벨론? 옛날에 있었지만 지금 뭐 바벨론이 어디 있냐 하고 이제 잘 모르는 그런 나라예요. Ngayon nga, kapag pinag-usapan yung Babylonia, noon ay kilalang kilala ito. Ngayon sa mga sa kasalukuyan na henerasyon, sabi na, asa na ba ang Babylonia? 아수르는 잘 알죠. Ang Assyria ay higit na kilala. 그래서 아수르 때문에 덜덜 떨었어요. Kaya nga dahil sa mga Assyria, ando sila nanginginig sa takot. 떨지 마라. 아수르는 북이스라엘을 망하게 하고 이제 바벨론에 의해서 아수르가 망하는 거예요. Ngayon sinabi doon na huwag silang matinag sapagkat ang Assyria, ito ay mababagsakin ng ilang Israel at ganoon din naman ang Babylonia ay wawasakin din ito. 그래서 그 바벨론이 이제 나중에 남 유다를 망하게 하고 얼마 후에 바벨론도 망하고
유다가 다시 남은 자는 돌아온다는 예언이 오늘 본문의 내용입니다. Ngayon sa teksto nating binasa, andun ang hula na ang Babylonia, ito man ang sumira sa Huda, ngunit ang Babylonia ay sisirain din at papabagsakin dahil sa pagmamataas nito. 목적은 뭐 오랜 후에 우리에게는 이제 새하늘 새 땅, 영원한 이 천국 본향에 관해서도 예언되어 있지요. 흔들리지 말라는 거예요. Maging sa atin ay ipinigay din ang mga darating na bagay, ang bagong langit at ang bagong lupa upang hindi tayo matinag na anumang bagay sa kasalukuyan. 그 목적 속에 쓰여진 이사야 오늘 14장의 첫 번째 이제 대지는요. 언제 어디서든 나중심의 교만은 패망의 선봉이 됩니다. At sa unang bahagi ng ating mensahe, dito sa tekstong isinulat ni Isaias, sabi dito na saan man o anumang panahon ay lagi nauuna yung pagmamataas ng mga tao bago yung kanilang pagpagsak o pagkasira. 그래서 오늘 본문 4절 5절 보세요. 장차 회복될 이스라엘에게 어린 아이들까지도 부르라고 지금 노래로 만들어주신 바벨론 멸망의 노래 첫 부분입니다. Makita natin sa mga talatang 4 hanggang 7 sa pamamagitan ng isang awitin ay ipinadala sa kanila, hula sa kanilang pagbagsak hanggang sa mga bata. 한마디로 말하면 하나님께서 바벨론의 모든 권세를 꺾으심으로 파멸에 어느 날 갑자기 망해버리는 요걸 지금 말해주는 거예요. Dito ang ipinakikita na andun ang Diyos na siyang kukuha sa kapangyarihan ng Babylonia at wawasakin ito. 악한 자도 악한 대로 하나님의 뜻에 따라서 쓰임 받아요. Ang masama ay ginagamit din para sa pagbagsak ng kapwa nito masama. 그러나 쓰임 받으면서 교만이 극치를 이루면 망하는 속도가 엄청 빠르고 험하게 망해요. Sa pagmamataas, bagamat andun ang paggamit sa iyo, ito yung magpapabagsak na mabilis sa iyo. 이 바벨론의 모든 죄와 이 악은 교만의 극치에서 비롯된 것입니다. Kita natin ang lahat ng kasamaan at kasalanan ng Babylonia, ito ay nagsanga mula dun sa taas ng kanilang pagyayabang o pagmamalaki sa Diyos. 바벨론이 교만하게 된 이유, 그들이 강력한 힘을 가지고 세상 권세를 장악하기 때문입니다. At ang dahilan ng kanilang pagmamataas o pagmamalaki dahil mayroon silang dakilang kapangyarihan na makasanlibutan. 쉽게 말하면 이제 바벨론이 지금의 중국과 러시아를 합한 나라보다 더 크고 강한 나라였어요. At mahalin tulad natin siya sa Russia na andun yung kapangyarihan na taglay. 근데 이 나라가요. 뭐 이제 핵무기를 갖고 있고 막 군대가 어쩌고 이러면서 이 작은 나라를 이제 깔보고 뭉개고 뺏고 이런 일들이 바벨론에 어마어마하게 계속 있어 왔어요. At nagpatuloy nga na ang Babylonia mula sa pagiging maliit na syudad nito ay lumaki na lumaki at lumakas din yung puwersa ng kanilang militar, ng kanilang kapangyarihan at marami silang nasakop ng mga mas maliliit na mga bayan sa kanila kahit nagmataas sila. 옛날에 바벨탑 쌓았던 지역에 있었기 때문에 조그만 도시국가로 시작했던 그들이요. 이제 바벨론이라는 이름을 사용하면서 나라가 강성해지기 시작했어요. At kalintulad ng itinayo noon na maliit na lipo ng mga tao doon sa pagtatayo ng Tore ng Babel, ganoon din naman ang Babylonia ay nagkaroon ng kapangyarihan sa kanilang sarili. 강해질수록요. 자기들 위에 아무도 없는 줄 알고요. 지극히 교만해졌어요. At sila'y nagmataas sa kalalagayan na halos wala sa ibang kinikilala kundi ang kanilang sarili. 아니 예루살렘 성전의 기물을 갖다가 그 금으로 된 잔 이걸요 거기다 술 따라서 마시면서요 치열했었고 그랬어요. At sila din ay umiinom ng mga anak gamit sa mga kagamitan na galing sa templo. 그때가 이제 이 갑자기 망해버리는 바로 그 시점이었죠. Yun yung panahon kung saan andun nga inihula yung kanilang pagpagsak. 이처럼 바벨론은 이제 하나님께 쓰임 받으면서도 그 하나님이 하시는 일을 깨닫지 못하고요. 오히려 교만해졌어요. Dahil hindi nga naunawaan ng Babylonia, ang biyaya ng Diyos na ibinigay sa kanila, sa halip sila ay nagmataas. 심지어 13절 14절 보세요. 내가 하늘에 올라 하나님의 별 위에 내 자리를 높이리라. Yan, sa talatang 13, sinabi nila sa kanilang puso, akit kami sa langit, itataas
ng mga bituin ng Diyos at itatatag ang trono sa itaas. 내가 북극 지폐의 산 위에 앉으리라. 가장 높은 구름에 올라가 지극히 높은 하나님과 같아지리라. 이랬어요. Sabi nila na uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga, akit sa itaas ng mga kataasan ng mga ulap, at gagawin ng kanilang sarili na gaya ng kataas-taasan. 이는 세상 임금 마귀가 장악하고 있는 이 나라의 특별히 바벨론 이 왕들이요. 바로 마귀와 직결된 사람들이기 때문에 마귀가 하나님께 반역한 내용과 동일합니다. At kahalintulad ito ng Diablo na nagrebelde laban sa Diyos na ipinahayag ng hari ng sanlibutan na ito. 그래서 오늘 13절, 14절 그런 내용들은요. 바벨론 왕을 향한 내용인데 실은 마귀가 하나님께 반역한 내용과 같은 내용이에요. Ang mga talatang 13 hanggang 14, bagamat ito'y tila patungkol sa hari ng Babylonia, ngunit ito mismo ay mensahe na patungkol dun sa Diablo. 그래 하나님께서 그들에게 잠깐 맡기신 권세를요. 도로 회수하였습니다. Kung kaya't yung panandalian at pansamantalang kapangyarihan na binigay ng Diyos sa kanila ay kinuha. 메대와 바사에게 그 권세를 주겠어요. 지극히 교만해진 바벨론을 바사를 통해서 무섭게 갑자기 심판해버린 거예요. Makita natin na ang kapangyarihan na ito ay binigay ng Diyos sa Medes at sa Persya, kung saan ito yung labis na panghirap laban sa Babylonia. 지금 현재 우리의 전 세계에도요. 이런 바벨론과 같이 하나님이 베풀어 주신 은혜인 줄 모르고 교만에 빠지는 나라들이 참 많습니다. Napakarami ring mga bansa sa buong mundo na sa kanilang kapangyarihan, inisip nila na hindi ito biyaya ng Diyos, andun na kanilang pagmamataas. 그래도 미국은 메이플라워를 타고 이제 이 신앙의 자유를 찾아 갔었던 사람들이 주축이 돼서 이룬 나라기 때문에요. 좀 다르지요. Bagamat ang Amerika, sila yung mga nagsisakay doon sa Mayflower at nagkaroon sila ng kalayaan sa kanilang pananampalataya, kaya sila iba. 그러나 오늘날 미국이요. 학교에서도 성경 공부 없애버리고요. 크리스마스도 크리스마스란 말을 못하게 하고요. 이런 이상한 나라로 지금 변화되고 있어요. Ngunit ngayon ay naging kakaiba na ang Amerika na inalis na nila ang pag-aaral ng Biblia sa mga eskwelahan. Ganun din naman ay nilang tawagin na Christmas ang Pasko. 두 번째로 우리가 붙들어야 될 게요. 사람들에게 심각한 문제는 뭐냐? 나중심의 교만입니다. Ano yung pinaka-seryosong problema para sa mga tao? Ito yung pagmamataas o pagmamalaki nila at pagiging sentro sa sarili. 물론 불신자들은 나중심의 교만 속에 살아요. At ang mga hindi mananampalataya ay ganito namumuhay ng sentro sa sarili at may pagmamataas. 근데 문제는 대부분의 기독교인들조차 나중심의 교만에 쉽게 무너집니다. Ngayon ang problema, yung mga mananampalataya na, kung sila'y andun yung pagmamataas na nakasentro sa kanilang sarili, ito yung mabilis na magpapabagsak sa kanila. 여러분, 나의 나된 건요. 나 육신도 하나님이 지으신 거요. 내 속사람도 하나님이 지으신 거요. 나를 구원하신 분도 하나님이시요. 지금 나와 함께 계신 분이 하나님이십니다. Lahat ng bagay na mayroon tayo sa physical man, maging paloob ng pagkatao natin, ang nagligtas sa atin, sama natin ngayon ay ang Diyos. 내게 맡기신 이 육신이나 돈이나 건강이나 집이나 모든 건 하나님 것인데 하나님이 내게 맡겨주신 거예요. Anumang mayroon kang taglay, kayamanan man ito, kalusugan, o iyong pagkakinanlan, ang lahat ng ito ay pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. 그건 주인 대신 하나님의 선한 청지기로 하나님의 뜻대로 잘 사용해야 돼요. Kaya dapat na mainam na gamitin natin ang mga ito bilang tayo mabuting katiwala ng may-ari nito. 근데 하나님이 맡겨주신 것인데요. 이게 내 것인 양 교만하게 자랑하고 목에 힘주고 이러는 경향이 많이 있다고 말이에요. Ngunit maraming pagkakataon na ito ay inaakin natin para sa ating sarili at tayo nagmamataas. 인생의 공식 하나님 앞에 교만하면 버림받고 겸손하면 더더욱 귀하게 쓰임받습니다. Kung tayo ay mayabang o pagmataas, tayo ay tatakwil. Kung mapagpakumbaba tayo, higit tayo na gagamitin sa mahalagang gawain. 이 겸손으로 하나님을 경외하면요. 하나님이 높여주십니다. Kung andun ang pagkatakot at pagpapakumbaba natin sa Diyos, itataas tayo ng Diyos.
양치기 목동 다윗을 하나님이 이스라엘의 왕으로 세워주신 이유가 뭔 줄 아십니까? Alam ba natin ang dahilan na mula sa pagiging munting pastol ay itinaas ng Diyos si David para maging hari? 역대상 29장 14절에 보면요. 다윗이 성전 건축 준비를 다 마치고 전부 창고에 다 쌓아놓고 그 고백한 내용이 나옵니다. Makita natin yung ipinahayag ni David sa unang Kronika 29:14 matapos na nakapaghanda na sila sa pagtatayo ng templo. 나와 내 백성이 무엇이기에 이처럼 즐거운 마음으로 드릴 힘이 있었나이까? At sinabi niya doon na sinukot ang aking bayan na may kagalakan kaming makapagkaloob sa iyo. 모든 것이 주께로 말미암아 싸우니 우리가 주의 손에서 받은 것으로 주께 드렸을 뿐이니이다. 그랬어요. At sinabi niya nga doon sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at ang sa iyo ang aming ibinibigay sa iyo. 이게 하나님이 다윗을 쓰신 귀한 내용이지요. At ito yung dakilang kadahilanan kung bakit ginamit ng Diyos si David. 자, 사도 바울도요. 고린도후서 3장 5절 보니까 우리가 무슨 일이든지 우리에게서 난 것 같이 스스로 만족할 것이 아니니 우리의 만족은 오직 하나님으로부터 나느니라 그랬어요. Yun din naman si Apostol Pablo sa 2 Korinto 3:5, sinabi, hindi sa kami ay may kakayahan mula sa aming sarili upang angkinin ng anuman na nagmula sa amin, kundi ang aming kakayahan ay mula sa Diyos. 여러분 혹시라도 받은 은혜 망각하고 오히려 교만해진 이스라엘이나 이 바벨론의 교훈을요 잘 붙드시기를 바랍니다. Panghawakan natin at huwag kalimutan ng biyaya ng Diyos na tinanggap natin. Matuto tayo mula sa kabiguan ng Babylonia at ng Israel sa kanilang pagmamataas. 세 번째 명심해야 될 게요. 나중심의 교만은 바벨론의 이 멸망의 전철을 밟아요. Sa ikatlong punto natin mensahe, ang pagmamataas ng sentro sa sarili, ito'y pagsunod sa mga hakbang ng pagmamataas ng Babylonia. 오늘 본문 6절 보세요. 나중심의 교만이 충만해진 바벨론은요. 그 힘으로 주변 모든 나라들을요. 치고 죽이고 뺏고 전쟁을 쉼없이 계속했어요. Sa talatang 6, may kita natin sa pagmamataas nitong Babylonia, sila'y nagpahirap at pumatay ng bugbog sa napakaraming mga tao at mga bansa sa galit nila at pag-uusig. 그들은요. 온 땅 모든 나라 모든 백성을 막 죽이고 잡아들이고 그 짓을 계속했어요. At patuloy na andun yung kanilang pagpapahirap sa mga tao, sa mga bansa, sa mga lupain na kanilang sinakop. 바벨론의 힘과 권세는요. 세계에서 가장 막강해지고 그에 따라 교만의 극치를 이루었어요. Paman sa makasanlibutang pananaw, tila napakalakas ng kapangyarihan ng Babylonia. Ngunit ito yung kanilang agad na ikinabagsak. 교만의 극치를 이루면서요. 술자리를 이 왕들, 이 귀족들, 이 관리들이 하면서요. 예루살렘에서 성전에서 뺏어온 이 금잔 이 그릇들을 이용해 가지고 잔치를 하고 마시고 이 짓을 했어요. Kaya nga, nandun sila tila sa rurok ng kanilang kataasan na maging yung mga kagamitan doon sa templo na mga kopa, ginamit nila ito sa kanilang pagdiriwang, uminom sila at nagsikain. 그때 어마어마한 일이 벌어졌지요. 무슨 손이 나타나가지고요. 그 큰 벽에다가 이제 뭐라고 썼어요. At dakilang pangyayari yung naganap na biglang may lumitaw na isang kamay at nagsulat doon sa pader. 근데 아무도 그 글자를 아는 사람이 없어요. At walang sino mang makaunawa ng isinulat ng kamay na to. 그때 다니엘이 부름받았지요. At doon ay pinatawag si Daniel. 다니엘이 이 글자를 당신이 해석해주면 수총리로 세우고 이 금 옷을 입히고 이제 약속을 했어요. At siya pinangakuan, o Daniel, kapag ito ay naipaliwanag mo ang kahulugan, ikaw ay itatalaga sa mataas na posisyon bilang gobernador ng bansa na ito at daramtan ka ng ginintuang kasuotan. 그런 거 안 주셔도 되지만 하나님이 지금 이 바벨론에 말씀하신 내용을 제가 말씀드리겠습니다 하고 이 얘기를 했어요. Bagamat sa kanya, hindi na niya kailangan ng mga bagay nito, ngunit sinabi niya ang mensahe ng Diyos para sa Babylonia. 그래, 그
바벨론이 이제 이 다니엘이 이렇게 해석한 그 내용대로요. 이제 다 듣고 이 다니엘을 총리로 세웠지요. At pinakinggan nga nila ang pagpapaliwanag ni Daniel sa kahulugan ng isinulat na ito at siya itinalaga sa posisyon. 근데 그날 저녁에 망합니다. Ngunit ng gabi mismo na iyon, andun sila ay nawasak. 그게 메데 바사, 지금으로 따지면 이제 뭐 페르시아, 이런 여기에 다리오 왕이요, 그냥 박살내버린 거예요. Pamigitan natin sa pamigitan ng Medes at ng Persya, sumama sa kanila, si Haring Darius ay pinatay ng mga ito at pinabagsak. 그러면서 다리오는 모든 이방 외국에서 이 잡혀온 모든 사람들은 전부 고향 앞으로 가도록 하라 하고 칙령을 내렸어요. Itiniutos ni Haring Darius na ang lahat ng mga dayuhan ay magsipanumbalik sa kanilang mga bayan. 그토록 강대한 바벨론, 그토록 무시무시한 힘과 권세를 지닌 바벨론이요, 순식간에 무너질 줄 누가 알았겠습니까? At sino mag-aakala na ang napakadakilang Babylonia sa kapangyarihan nito ay ganun na lamang babagsak. 모든 권세는 하나님이 세우시지만 무너뜨린 것도 하나님이 무너뜨리십니다. Ang Panginoon ang siyang nagtaas at nagtalaga ng kapangyarihan. Ang Panginoon din ang siyang magpapabagsak. 그래서 이 개인의 삶에 있어서도 마찬가지예요. Ganun din sa ating kanya-kanya individual na buhay. 하나님이 가장 미워하시는 것이 나중심의 교만입니다. Ano yung pinakaayaw ng Diyos? Yung pagmamayabang sa sarili nakasentro. 여러분, 가난하다고 기죽지 마세요. At huwag tayong manghinawa dahil tayo ay nasa kahirapan. 돈 좀 벌었다고 교만하지 마세요. Huwag din tayo magmayabang kung may kinita tayong malaking pera. 나는 하나님의 사람이요, 하나님의 선한 청직입니다. Ako ay tauhan ng Diyos at ako'y mabuting katiwala niya. 내게 맡기신 것을 하나님의 뜻대로 잘 사용하며 교회를 섬기고 지역을 섬기면요, 하나님이 큰 것으로 맡겨주시는 거예요. Anumang bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa iyo, kung ito ay gagamitin mo para sa Panginoon, sa gawain niya as a church, ay higit na dakilang bagay pagkakatiwala ng Diyos sa iyo. 오늘 본문의 이 내용 중에요, 13절, 14절 쭉 이어지는 내용들 보면요, 마귀가 하나님을 반역했던 그런 내용으로 잘 이렇게 사용되어지는 구절들입니다. Sa ating binasa na ilang talata kanina, sa mga talatang 13 hanggang 14, ito yung mga kilalang verses na ginagamit patungkol sa Diablo. 근데 직접적으로는 바벨론 왕을 향해서 주시는 말씀이에요. Pero sa panahon na yun, direkta para sa hari ng Babylonia, ibinigay ang mensahe na to. 그러나 그 바벨론 왕의 배후에서 역사했던 그 세상 임금 마귀의 내용과 전부 동일한 내용이에요. Ito'y kahalintulad ng mga nilalamang mensahe para sa Diablo na kumokontrol at kumikilos sa likod ng hari ng Babylonia. 그래서 오늘의 결론, 세상 임금 마귀는 나중심의 교만의 원조입니다. At sa ating konklusyon, ang Diablo, ang hari ng salibutan na ito, siya yung pinagbulan ng pagmamataas na ito na nakatuon, nakasentro sa sarili. 내가 하나님처럼 될 수 있다는 거예요. At sabi niya na, pwede akong maging katulad ng Diyos. 당신이 하나님처럼 될 수 있다. 기분 좋은 말같이 들리지요. At nagbika din siya sa tao na ikaw magiging katulad ka rin ng Diyos. 영원한 지옥 형벌에 처해지는 내용이에요. At ito yung nilalaman ng sentensya na kaparusahan sa walang hanggang impyerno. 근데 이게 바벨론 왕에게만 이제 적용된 말이 아니라 마귀에게 적용되는 말이라는 이 증거로요. 요한계시록이 이 내용을 그대로 받아서 다시 이어지고 있어요. Muli makikita natin, ito'y nagpatuloy na ipinahayag itong mensahe na pagkawasak para sa hari ng Babylonia, ito'y para sa Diablo, katulad sa pahayag 18:2. 요한계시록 18장 2절에 보면요. 힘찬 음성으로 외쳐 이르되 무너졌도다 무너졌도다 큰 성 바벨론이여 귀신의 처소와 각종 더러운 영이 모이는 곳과 각종 더럽고 가증한 새들이 빡지들이죠. 모이는 곳이 되었도다 그랬어요. Sinabi dun sa pahayag 18:2, at siya'y sumigaw ng may malakas na tinig na nagsasabi, bumagsak ang dakilang Babylonia, ito'y naging tirahan ng mga demonyo,
pugad ng bawat espiritong karumal-dumal, at pugad ng bawat karumal-dumal at kasuklam-suklam ng mga ibon. 이게 세상 임금 마귀의 정해진 종말입니다. Nakita natin dito yung mga huling mensahe na binigay para sa Diablo. 또한 이 마귀를 따르며 하나님 없다고 사는 이 세상 제국들이나 이 개인들의 최종 종말의 모습입니다. Nakita rin natin na ito rin ay mensahe para sa mga nasa mundo na nasa paghahari. 지금 바벨탑 사건과 똑같은 일이 온 세상에 지금 그대로 벌어지고 있잖아요. Kahalin tulad ito ng pangyari sa Tore ng Babel, kung saan ang mga tao ay nagpatuloy na umaangat at nagtatayo tila para sa kanilang mga sarili. 세상의 모든 문명의 이기들을 끌어모아가지고 하나님을 대적하여 쌓아진 큰 성이 지금 오늘날 문명의 큰 바벨탑입니다. Nagtatayo sila ng mga tila matataas na mga kastilyo na nais nilang abutin ng Diyos. At ito yung kaunlaran na mayroon ngayon ng ating sibilisasyon, kahalin tulad ito ng Tore ng Babel noon. 본문 12절 이하에는요, 바벨론 왕과 마귀의 근본을 그래서 동시에 지금 말하고 있는 내용이에요. Sa talatang 12, makikita natin na ito'y patungkol doon sa pinagmulan ng hari ng Babylonia o ng Diablo, magkahalin tulad. 천국의 천사가 타락하여 마귀 된 것도 바로 자기에게 주어진 이 찬양을 맡은 천사들이었어요. 이 사명을 모르고 버리고 하나님처럼 되고자 교만해졌던 거예요. Makikita natin dahilan na yung anghel na mula sa langit ay inihulog at naging Diablo sapagkat nagmataas siya, hindi niya nakilala ano ba yung misyon na ibinigay ng Diyos sa kanya. 하나님께서 주신 사명을 망각하고 하나님처럼 높아지려는 교만, 이게요 영원한 지옥 형벌이 선고되어진 죄예요. Makikita natin na ang paglimot o hindi paghawak sa misyon na ibinigay ng Diyos, ito ay pagmamataas, pagnanais maging katulad ng Diyos. Kung kaya't sinintensyahan sila sa kaparusahan ng wala hanggang impyerno. 여러분, 작은 일도 이 개인도요, 나를 지으신 분, 만드신 분은 하나님이십니다. Maging sa bawat individual, sino ang lumikha sa kanila? Ang Diyos. 내 얼굴을 만드신 분도 하나님이세요. Ang Diyos ang gumawa ng kanya-kanyang mga mukha. 근데 자꾸 플라스틱 서저리 좋아하지 마세요. Huwag natin masyadong gustuhin yung plastic surgery. 하나님 솜씨가 왜 이 모양입니까? 그리고 고쳐. 그 눈을 이상하게 쌍꺼풀로 고친 사람 이리 봤는데요. 그 전에 보던 눈하고 그 눈하고 완전 다르더라고. At bakit maaaring sabihin nila, bakit ganito yung pagkakagawa sa mukha ko at magpapa-opera sila, kaya may nakilala ko nun. Iba na yung mata niya ngayon sa dati ng mata. 아무리 장미꽃이 이쁘지만 그 장미꽃을 호박꽃에 장미꽃을 플라스틱 서저리 해놓으면 호박 열매가 맺겠습니까? At gaano man kaganda yung rosas kapag ninais niyang magpa-plastic surgery siya at maging katulad ng bulaklak ng kalabasa, makakapagbunga ba to? 주신 그대로 교만하지도 말고 이제 이 비굴하지도 말고 감사함으로 선한 청직이 되어 섬기시기를 바랍니다. Nawa sa kasalukuyang kalalagayan natin, huwag nating ikumpara sa iba ang ating sarili, huwag tayong magmataas. Sa halip ay maging mabuting katiwala tayo ng Panginoon at maglingkod sa Kanya. 그래서 잠언 24장 1절에 보면요, 악인의 형통을 부러워하지 말고 그 악인들과 함께 있으려고도 하지 마라 그랬어요. Kaya sinasabi doon sa Kapitulo 24, 1 ng Kawikaan, na huwag nating kainggitan ang kasaganahan ng mga masasama at huwag nating hanapin na maging katulad nila. 지금 잘 나가는 것 같지만 언젠가는 반드시 망하는 그들 따라가다가는 같이 망하는다 그 말이야. Ibig sabihin na tila ngayon ay mabuti silang tingnan, ngunit kung susundin natin ang kanilang landasin, ito'y tungo sa kapahamakan. 자, 말씀을 마칩니다. 우리는 세상 바다에서 잠시 인생을 사는 동안 마귀의 메인 운명에서 벗어나 구원받을 수 있는 기회를 받은 사람들입니다. Sa ating pangwakas, makikita natin na ang buhay natin kahalin tulad ng paglalayag sa dagat ng sanlibutang ito, ngunit ito'y pagkakataong binigay para tayong maligtas ng Panginoon. 세상에는 별별 일들이 많아요. 그러나 오직 하나 구원의 방주는 예수 그리스도를 구주로 영접하여 모시는 길뿐입니다. Napakaraming pambihirang bagay sa mundo, ngunit ang tanging daan upang tayo ay maligtas ay tanggapin natin ang kaba ng kaligtasan,
ito ay ang pagtanggap sa Panginoon Jesucristo bilang ating tagapagligtas. 방주 안에 타고 있으면요, 지구를 뒤덮은 대홍수가 나도 괜찮아요. Kapag tayo nakasakay na sa loob ng arka, anumang hampas ng alon o may bahaman, ito hindi makakapinsala sa atin. 방주로 설명된 주 예수 그리스도를 구주로 모시면 모든 문제 끝납니다. Natitigap na natin ang Panginoon Jesucristo, lahat nating problema ay natapos na. 그럼 내가 하나님의 성전이 되어집니다. At tayo naging templo na ng Diyos. 이 언약 붙들고 전도자로 쓰임받는 귀한 축복이 우리에게 주어졌어요. Nahawakan natin ang tipan ng Diyos at ibinigay sa atin ang dakilang pagpapala. 언약 붙든 여러분이 지금 좀 어렵습니까? Maring mahirap man ang kalagayan ninyo na humahawak sa tipan ng Diyos ngayon. 기죽지 마시고 낙심하지 마세요. Huwag tayong mawala ng pag-asa o matinag. 이스라엘의 남은 자, 언약 붙든 자들은요, 바벨론 멸망시키고 다시 예루살렘으로 돌려보내 성전을 회복하게 만드셨어요. Bilang mga nalabi ng Israel, ang Panginoon siya nagpabagsak sa Babylonia, pinabalik sila sa Israel upang muli itayo nila ang templo. 나 중심에서 벗어나 오직 주 예수 그리스도 붙드시고 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Nagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon na way tanging Panginoon Jesucristo ating panghawakan at tayong magtagumpay. 기도하십시다. Tayo manalangin. 오늘 말씀을 통해서 그 어마어마한 바벨론 멸망을 보았습니다. Panginoon, sa pamagitan po ng inyong salita ngayon, nakita po namin ang pagbagsak ng dakilang Babylonia. 나 중심의 교만에 휩싸이지 않게 하옵소서. So, hindi kami mapuno ng pagmamataas na nakasentro sa aming sarili. 오직 주 예수 그리스도 붙들고 주님 말씀 받아 선한 청지기로 쓰임받게 하옵소서. Naway tanging Panginoon Jesucristo ang aming panghawakan at ang inyong mga salita at kami gamitin ninyo bilang mabuting katiwala. 그 험한 위기와 고통 어려움 속에서도 언약 붙든 남은 자들이 다시 예루살렘을 회복해 하셨던 주님을 우리가 바라봅니다. At sa panganib man ng mga krisis at mga kahirapan namin kinaharap, ngunit kayo nagbigay ng tipan sa amin na manunumbalik ang Israel mula doon sa Babylonia. 이 인생 사는 동안 하나님의 은혜로 구원받게 하셔서 감사합니다. Salamat po na sa buhay na mayroon kami ay binigyan mo kami ng kaligtasan. 오직 주 예수 그리스도만 붙들고 한 걸음 한 걸음 주님과 동행하는 삶을 살게 하여 주옵소서. Naway tayong Panginoon Jesucristo ang aming panghawakan at kami gabay niyo sa bawat akbang na aming buhay. 우리 구 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. 아멘. 아멘. Amen.